Wagas 101.7 FM. Broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer, the views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, live po tayong mapapakinggan dito sa 101.7 Kalahi FM. Ano bang Miyerkules na po pala ngayon, at kahapon po ay nagsimula na yung filing ng ilang mga kandidato para doon sa kanilang posisyon. Medyo mainit kahapon po. Pero naging maayos naman po yung yung pagpapile nung mga naunang kandidato. Mamaya babanggitin natin kung ano yung mga nauna nang nagfile do sa sa COMELEC. Nakita natin kahapon doon yung grupo ng MBS, si Congressman Arnan Pataligan, sa provincial po ito, si dating Vice Governor Jojo Perez, at saka syempre yung mga bukal na kasama doon. At sa city naman kahapon ay nakita na rin natin yung motorcade nung grupo ni dating congressman at ngayon tumatakbong Mayor Doyle Leachon. Talagang medyo bongga din yung motorcade nila, yung orange, na magbabalik uli dito sa lungsod ng Calapan. Siguro unahin po natin ipakilala yung grupo po ng MBS na kung saan ito po ay pinangungunahan ni Mayor Doyle Leachon. Ito nga po yung nagbabalik ng kanyang panunungkulan dito sa siyudad ng Calapan. At ang siyempre ang kanya pong Vice Mayor ay ito pong kasalukuyang Vice Mayor din po ng Calapan, si City Vice Mayor Bim Ignacio. Ito po ay dating kaalyado ng kasalukuyang Mayora Malu Murillo
Pero ngayon po ay siya po ay tumatakbo bilang Vice Mayor po ni dating Mayor Doyle Leachon. At siyempre yung kanya pong mga konsehal ay ito rin po yung mga kasalukuyang konsehal, mga incumbent po, karamihan dito na lumipat din po dito sa grupo po ni Mayor Doyle Leachon at City Vice Mayor Bim Ignacio, si Konsehal Rius Agua, yung naandito po si Konsehal Jun Cabaylo, at ito yung isang bago, yung Noel Cirujano. Ito rin yung dati si RC Concepcion, at syempre itong ating si Kapitana Jenny Portu. Nandito rin po si Attorney Rica Goco. Ito po ay dati ring nasa partido ni Malu Murillo, pero lumipat din po ito dito sa grupo po ni na Mayor Doyle Leachon at Vice Mayor Bim Ignacio. At siyempre, yung nagbabalik na City Councilor, galing Bukal po si Konsehal Idel Ilano. At isa pa po sa nagbabalik si Konsehal at dating Bukal Rap Impantado. Siyempre, si Bukal Puluna ay magbabalik din po. At ito pong isa rin magbabalik ito hindi na po bago, talagang ito ay kilalang-kilala na po pagdating sa public service. Ito pong ating kaibigan si Attorney Loribel Tanyag, na talagang ito ay tagapagtanggol ng kalikasan. Pagdating po sa kalikasan, talagang nandiyan po lagi si Attorney Loribel Tanyag. Yan po yung kahapong nag-file diyan sa city, sa city. Hindi natin alam kung ang grupo po ni Mayora Malu Murillo ay kung nakapag-file na, kasi hindi ko pa rin po alam kung sino yung tatayong vice mayor niya, kasi hanggang ngayon wala pong idea kung sino yung magiging vice mayor niya. At wala pa rin po ako nakikita ngayon line up niya doon sa mga konsehal. Kaya pagka nakapag-file po yan, babanggitin din po natin yung mga kagrupo nila. Dito naman po sa provincial level po, nakita natin kahapon doon yung mga grupo ng MBS, at siyempre kasama po yung head nung Lakas NUCD, si Congressman Arnan Panaligan. Nandoon din po si dating Vice Governor Jojo Perez, si Konsehal Bong Brucal, si Konsehal Jose Niria, si Konsehal yung bago ngayon, si Konsehal Pansoy Oliva, nandun din. At siyempre itong talagang batikan na rin, talagang magaling na Bukal din, na dati ring Vice Mayor si Bukal Bong Brucal, ay apat po yung nakita natin at mukhang apat lang yata ang Bukal ng partido ng koalisyon ng MBS at saka ng Lakas. Kasi tinanong natin mukhang hanggang doon lamang. So hindi na po natin inabot yung grupo po ng GSM. Ito po yung bagong political party na nung araw din po yun ay nag-file sila. Kaya lang yung mga Bukal lang po yata nakapag-file dito. Mukhang hindi yung nag-file yung magkapatid si Governor Bons Dolor at itong si Vice Governor natatakbo. Si yung kapatid si Vice tatakbo bilang Vice Governor. Si Dr. Hubert Dolor ay hindi naman po yata nakapag-file. Siguro may iba pa silang strategy inaantay. May mga lumalabas pong mga speculation. Kagabi may mga nagpo-post. Kasama po dito hindi rin yata nag-file muna si EJ Falcon, nalalaban naman Congressman Dian sa 2nd District. Kagabi may naglalabasan ng mga post na galing din sa Facebook page ni Governor Bons Dolor na ang pangarap niya maging Kong. May mga ganong palabas na may mga nakapost. Siguro yun lang naman yung mga pag-analisa nila na nakalagay ay mukhang gusto yatang tapatan si Congressman Arnan Panaligan nitong kasalukuyang governor dito sa unang distrito. At ito namang kapatid ay tatakbo din congressman, kalaban naman yung incumbent doon na si PA Umali.
At itong si AJ Falcon, di umano na ito naman mga speculation lang na tatakbo bilang gobernador. So nagtataka tayo bakit napatuloy hindi pa. Hindi katulad nung ibang partido, talagang naando na. Talagang nakapag-file na. Bakit parang itong mga ito medyo may mga may mga kung ano-ano pang plan B, plan A, kumbaga na ginagawa, mas lalong nalilitong ating mga kababayan at feeling nila mukhang hindi na talaga mapapagkatiwalaan dahil diyan pa lamang kita na yung para kasing binobola mo na yung mga tao dahil hindi makapag-decide talaga. Sinasabi mo ganitong tatakbuhan pero may naglalabas ka ng ganitong mga post, iba doon sa sinasabi at iba doon sa ginagawa At nalilito yung ating mga kababayan. Ngayon, ang iba naman po ay nagtatanong dito kay Mr. Orbin Rabino. Ano na ba daw po nangyari dito? Ang alam ko po tuloy po ang laban ni Mr. Orbin Rabino dahil kung matatandaan niyo siya lang yung unang-unang kumasa doon sa hamon, doon sa hamon ng paglaban bilang gobernador dahil siguro nakita nga niya yung malaking problema ng ating probinsya ay sa halip na yung vice governor nga natatakbuhan niya noon ay mas itinaas niya yung level dahil mas makakatulong siya at maaaring mas ma-resolve yung mga problema na nararanasan ng ating probinsya katulad po nung sinasabi nga nating kuryente. Madami pa po So nagtataka lang po tayo dito sa kabilang grupo na paiba-iba, At ang sabi nga nung iba medyo parang natitigatig ba sila dahil meron tumapat? Hindi dapat ganoon kasi kung sinasabi niyo na sa dalawang termino niyo ay maganda inyong performance, wala kayong dapat ikatakot kung ano yung tatakbuhan. Kumbaga kung ginawa niyo yung mandato niyo, yung mga pangako niyo sa taong bayan nung kayo kumakandidato, kung kayo nakikiusap ay ginawa niyo, walang dahilan para magpabago-bago kayo ng desisyon. Dapat straight ang decision nyo kung ano yung mga dapat yung tatakbuhan. Huwag nyo pasahin yung mga babayan. Meron yung isa na ang ginawa, nagpa-picture sa mga kabataan, mga followers, mga kabataan. Pero bandang huli, biglang umatras at hindi natin alam kung anong ipinangako. Alam mo yung mga traditional politician, pag ganyan, may papangakuan para lang tumigil na o kaya huwag ka nang tumakbo dahil merong ganitong strategy gagawin So ang sinasabi natin dito kung talagang ginawa mo yung mandato mo, hindi ka dapat magpawasling-wasling ng mga desisyon. Ang problema wala nga nandiyan pa rin yung problema natin sa kuryente na matagal na pinapangako na pag tuwing election lalabas yan papangako pero hindi nangyari, mas grumabi pa. Ano pa ba problema natin? Itong provincial hospital natin, ang tagal nating sinasabi may problema diyan. Kanina lang tayo pumunta diyan sa provincial hospital. Nalulungkot tayo dahil sa nakita natin yung mga pasyente naandun lamang sa mga pasilyo. Kakaawa sila, nakakaawa yung mga pasyente na nakita mo sa dami ng pinapagawang infrastruktura, yung mga building nakatiwangwang lamang samantalang ito mga pasyente natin dito sa provincial hospital naandun lang sa mga pasilyo. Mukhang salo doon sa mga prioridad Hindi natin alam kung bakit patayo tayo ng patayo ng mga infrastruktura. Ito ba'y nakakatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa maliliit nating mga nangangailangan. Sayang yung budget Dapat may prioridad yung dadala mo ng budget. Hindi lang yung basta puro infra ka na lang ng infra. Nakakapagtaka bakit daw yung infra na yan Sabi nga ni Magalong 45% na daw ang labanan diyan hindi natin sinasabi na nangyayari yan dito. Kaya lang may pera naman nasaan yung pera para doon sa mga pangangailangan nating kababayan lalo na sa mga gamot. Yung mga nandiyan sa provincial hospital. Sana nakatulong na sana ang provincial government kung sumang-ayon agad sila doon sa pag-aproba na maging regional hospital yan. Malaking bagay na po na tulong sa ating mga kababayan. Ang nangyari hindi, na-delay po yung approval dahil nga po doon sa proposal nila na doon itayo sa dating provincial hospital yung bundok. Matagal pa po yun pagka doon itatayo. Sabi nga na ni Secretary Herbosa ayon doon sa kapanayam kay Congressman Ardan Panaligan
mas gusto na ni Secretary Herbosa na yan na yung gawing regional, yung ating kasalukuyan, yung existing provincial hospital. Kasi i-convert na lang Wala ka nang kumbaga dadagdagan na lang yan. At pagka yan naging regional na, napakalaking tulong po sa ating mga kababayan pagdating po sa mga pangangailangan sa gamot, sa mga bagong mga medical equipment. Yung mga empleyado natin diyan, may mga problema usong-uso diyan ang palakasan, may mga item diyan na hindi naman napupunta para do sa kanila. Merong matatagal na diyan na inugatan. Nauunahan nung pasok nung mga bago dahil lang sila yung malalakas. Kaya siguro it's time na ipaubaya na yan ng provincial government at ating provincial hospital sa national. Malaking kabawasan din niya sa sakit ng ulo nila. Nagtataka tayo kung bakit ayaw bakit patuloy nilang pinipigilan yan. Kung tutusin, malaking tulong na yan. Doon una, yung budget diyan ay ang budget diyan ay hindi na yung budget ng provincial lang gagamitin, kundi budget na ng national. Magagamit pa natin, di ba? Yung budget na nilalagay natin diyan, napakalaking budget na hindi naman natin ma-maintain. May ilalagay na ng provincial government sa ibang mga proyekto, doon sa mga community hospital na mas kailangan dahil yun ang mas malalapit doon sa kanilang silang kababayan natin. Okay, nandiyan yata yung ating kapartner nasa cellphone at pakilala ka muna, partner. Magandang tanghali po sa ating mga kababayang tagapakinig sa aming palatuntunang balita at talakayan. Welcome mo kayo at maraming pag-uusapan kasama Sandy sapagkat alam mo napakainit ngayon at kahapon dami na nag-file ng kanilang certificate of candidacy. Oo. Sa kanilang mga gustong takbuhang posisyon, Oo. At marami na rin partner na pawasling-wasling Medyo may mga post tayo nakikita na mukhang di natin malaman kung strategy ito itong mga lumalabas na mga post galing dito sa grupo ng GSM. Nagbibiro niya kami, yung iba daw napuyat dahil kagabi daw naglabas ng mga post na mukhang may mga plan B na ginagawa. So abangan natin kung ano ba yung mga talagang gustong tumbukin nitong grupo ng GSM. Kasi ang sinasabi ni Governor Bons Dolor ay governor ang tatakbuhan niya, re-elect siya ng governor at siyempre yung vice governor niya ay yung kapatid niya. Kaya lang kagabi medyo may mga lumabas at medyo inaanalisa nung ilang kababayan natin, mukhang may mga plan B pa yatang kaya may mga iba pa silang gustong gawin, partner. Oo. Ang mahalaga kasi diyan ay nalalaman ngayon ng taong bayan yung kanilang gustong mangyari na iisang apelyido yung sa tatakbo sa dalawang pinakamataas na posisyon sa ating lalawigan. Oo, at siyempre partner nagkaroon ng malaking reaction 'yan doon sa ating mga kababayan. Although sinasabi nga nila hindi na tama 'yun. Yung $1 okay na Ngayon, yung sinasabing lahat naman may mga political dynasty na yan ngayon ba't ngayon lang napupuna? Sabi ko yung matagal na ayaw ng tao yung political dynasty, nakakalusot lang yung iba. Ngayon, ikaw nasa posisyon, alam mo namang mali yung political dynasty, bakit tutularan mo pa? 'Di ba? Sana hindi mo na wag ka na magturo na sila nga ganoon May political dynasty sila O ikaw dapat ang magtama niyan. Nasa posisyon ka ngayon. Which is nangyari yan sa Taguig, 'di ba? Yung tawag dito yung mga Cayetano dahil 'di ba mag-asawa. Yung isang Cayetano ay congressman ng isang distrito at ang kanyang asawa ay congresswoman sa kabilang distrito. Which is 'di ba kung makikita yung yun, may magkahiwalay ba kayo ng bahay mag-asawa? Oo. Kaya nga partner Oo. Ang binabanggit kasi dito, yung sa isang interview ni Governor Bons Dolor, sa isang interview do sa ABS-CBN, kung di ako nagkakamali na sinasabi niya, kaya ganun, ay gusto niyang itong huling termino niya ay maging maayos, walang kukontra sa kanya doon sa mga na kasi yung last na mga previous na mga nangyari, 'di ba? Natatandaan mo yung kay Vice Governor Jojo Perez, nagkaroon ng banggaan diyan sa budget.
Sino ba namang mag-a-approve partner ng budget na panahon ng pandemic? Ang kailangan natin gamot. Pero ang malaking pera na inilagay mo ay doon sa infrastruktura. Sino mas tama doon kung titingnan mo? 'Di ba? Paano ang dami nga partner na sakripisyong buhay nun dahil nga sa kulangan ng gamot natin. Sana kung yun ang nabigyan siguro ng pansin na nadagdagan yung budget natin sa health nung panahon na yon, hindi masyado siguro yung natin naging problema. Kaya yung ano bang sinasabi yung bang sa Armorac na diba nakalusot naman. Dahil nga doon sa mga bukal niya na sumusunod na lamang kahit ayaw ito ng ating mga kababayan, yung mga bukal talagang inapprove ito. So nung nakita ng taong bayan na inapprove ito, 'di ba nagkaroon ng rally at tinutulan. Ano nangyari? 'Di ba medyo nagpulong uli sila at may mga binago silang provision pero yun pa rin naman yung nilalaman nun. Which is kasi ito ito isang malaking question doon din sa pamunuan ng Sangguniang Panlalawigan, which is sa pangunguna ng Vice Gobernador. Yung tumatakbo ngayon. Kaya nga meron tayong dalawang sangay ng ating lalawigan, which is the legislative function at saka ng executive function, na kailangan merong check and balance. Kung nakikita ngayon ng legislatura na ang gustong ipapatupad ng isang namumuno ay hindi ka nais-nais at hindi ka tanggap-tanggap doon sa ating mga kababayan, sila ngayon ang dapat mamuno para ayusin yung batas o anumang klaseng pag-uusap sa pamamagitan ng kanilang legislative function. Kung lahat na lang yan ay tumango at sumang-ayon, wala na tayong wala na yung check and balance. Wala na check and balance. Ano mangyayari ngayon, di ba? Kung anong kagustuhan na lang ng pamunuan, gano'n na lang masusunod. Which is hindi dapat. Okay lang kung maganda ang kinalabasan, paano kung may konting sablay? Hindi, tsaka partner, ari naman hindi natin, ulitin lang natin ito yung mga naunang nangyari, na siyempre, lagi nung una, sasabihin, puro paninira yung sinasabi ng mga ilang hindi sang-ayon sa kanila. Yung issue noon, nung time na tumakbo si Congressman Doy Lechon bilang gobernador, anong issue noon, di ba? Kuryente din. Kuryente. Yung mining, yung health. Yung pa rin naman ang issue hanggang ngayon partner, yung pa rin yung issue nangyayari. Naandyan pa rin yung problema natin sa kuryente. Yung problema natin sa health, andyan pa rin hanggang ngayon partner. Galing nga tayo ng provincial hospital, nakita mismo natin sa mata natin, nakita ang daming pasyente doon sa mga pasilyo kulang sa gamot yung mga reklamo, di ba? Sa kalikasan, nandiyan pa rin naman di ba? Nandiyan yung problema. Hindi naman nabago partner yung mga sinasabi ng tao. Wala namang pagbabagong nangyari. Doon lang partner natin sabi sa infrastruktura. Okay, madaming infrastruktura yung pinagawa, pero yung bang infrastruktura yung pinagawa ay nakakatulong ba doon sa ating mga kababayan? Di ba? Which is meron silang purpose doon sa mga infrastructure na yan. Pero ang lagi kasi nga natin sinasabi, ano ba yung dapat unahin, yung talagang pangangailangan ng taong bayan. Kasi sa panahon ngayon kasamang sa news, ang daming krisis ang dumaan. May daming krisis sa hanap buhay ng ating mga magsasaka. Mababa yung presyo ng kanilang palay na ani. Tapos nandyan ngayon yung importation ng bigas na kung saan nakaka-apekto ngayon doon sa kanilang presyo ng kanilang mga inani. Nandyan yung sakit sa kahayupan, yung ASF na tumama sa mga magsasaka natin na kung saan isa yan sa mga pinagkukunan din nila ng malaking hanap buhay para pantusto sa kanilang pamilya at sa kanilang negosyo. Nasaan ngayon? Dumaan pa yung oil spill na trahedya sa particular diyan sa bayan ng Nauhan, sa bayan ng Pola, na kung saan balita natin marami pa rin ang umaasa na kung nasaan na ba yung ilang mga ayuda. Yung partner ng sinasabi ko, ito hindi mga paninira itong isyung ito naandyan ramdam ng mga tao yung problema, hindi lang naman yan, di ba, yung taas ng pamasahe ng barko natin,
Yung problema natin sa Batangas Port, hanggang ngayon ganun pa rin naman. Nandiyan pa wala namang nagiging solusyon doon sa mga problema. At kanina nga kapulong natin sa may Holy Cross tayo, yung Santoda doon, kapulong natin tungkol nga doon sa mga issue. Isa na nga diyan sa political dynasty. Ayaw din nila. Sabi nila mahirap na pagka ganun, wala na yung check and balance. Sila na lang ang magpapatakbo niyan. Pagka ganun. So nabanggit din sana din hindi yung puro infrastruktura na lamang, dapat bigyan din ng kabuhayan yung ating mga kababayan. Nakikita natin ang dami yung pinagagawa ng building sa Kwan, pero wala naman nakatiwangwang din naman. Sana livelihood program o kaya yung mga direktang makakatulong sa ating mga kababayan kung magkakaroon ng mga proyekto, lalong-lalo na sa mga infrastruktura. Oo. Which is, alam mo yung ayuda dapat doon sa mga TODA na kung saan tingnan mo tumataas, bumababa yung gasolina. Na kung saan ay isa sa mga apektado din yan yung ating mga kababayang mga tricycle drivers, sa mga naghahanap buhay. Dapat din ang mga inuuna ngayon. Kasi malaking bagay kasi yan pag merong kahit pa paano yung tulong doon sa ating mga kababayan na maraming paraan kasi kasama sa yung pagbibigay ng tamang ayuda Yung ayuda sana pangmatagalan, hindi yung mas maganda partner, bigyan mo ng livelihood program yung mga tricycle driver, bigyan mo ng pagkakakitaan sila kaysa ibigay mo yung ayuda. Isang araw lang ubos na yung bibigay mong pera din sa mga yan dahil di naman nila alam kung paano gagastos, basta ibibili lang nila. Ngayon kung grupo yung mga yan, may budget yung mga yan, bigyan mo ng ng pagkakakitaan iba na konektado do sa pagdadrive nila, mas maganda, 'di ba? Hindi na rin pati aasa yan sa mga politiko lagi tuwing eleksyon nakatunganga. Which is isa sa mga maganda sana diyan na pasiglahin yung mga kooperatiba ng mga TODA na yan, 'di ba? Kasi doon sa kooperatiba na yan, maaring kumita yan kasi maaring magkaroon sila ng mga livelihood project na siyang makakatulong sa kanilang mga pamilya. Hindi yung puro na lang infrastructure yung itatayo natin. Okay naman yung infrastructure, kailangan natin yan kasama sa pag-unlad yan. Lagi natin sinasabi yan. Kasama sa pag-unlad yung pag-usbong ng mga gusali, yung pagpagawa ng mga ganitong klaseng infrastructure na kung saan ay talagang kailangan yan ng isang komunidad. Pero ang tanong doon, katulad ng mga infrastructure na pinapagawa ni Congressman Panaligan sapagkat yung mga congressional projects, kailangan nila dyan yung Market road. Yung flood control project. Yung mga buildings, yung mga gymnasium, kung saan kailangan sa komunidad yan. At saka kalsada, farm to market roads. Talagang kailangan na ating mga kababayan, kailangan ng mga farmers natin yan para mapabilis, mas mapadali, mapamura yung pasahe ng kanilang mga produkto sa pagdala doon sa merkado para hindi naman maapektuhan yung mga consumer. Dahil siyempre alam mo kasama sa pagmura yung pasahe, maliit lang din ipapatong ng mga ng mga nagninegosyo ng mga gulay, prutas. Kung maganda ang kalsada, paano kung mga 4 hanggang 3 handling yan? May papasaan pa, lahat babayaran. Pagdating sa market niyan, doble ang presyo niyan kasamang sandi. So nandyan ngayon yung mga projects na ginawa ni Congressman Panaligan, yung mga farm to market roads. Makikita natin ngayon yung epekto sa market ng mga produkto, medyo mura kahit pa paano. Pero kung nandyan din yung proyekto dapat ng pasanang ang ating pamalaang panlalawigan, halimbawa, ay yung pagtuturo, pagbibigay ng programa sa agrikultura, paano paunlarin yung pag-garden, yung pagugulay ng ating mga kababayan, subsidiya sa abono, di ba? Malaki ang may tutulong niyan. Doon sa mga talipapa na gustong maghanap buhay, mayroong sariling bagsakan center para mailikom kung ano man ang produkto na pwedeng ibenta, itawid sa kabila para pagkaroon ng hanap buhay itong mga kababayan natin ng mas maayos at kumita. Puro building na lang kasi nakikita natin madaming building ako nakikita nagtaka lang kapagtaka nga bakit ang daming building na pinapagawa samantalang pagdating doon sa agrikultura, yung agrikultura na lang natin, 'di ba? Napakaganda ng ating ng ating probinsya. Agricultural lang tayo. Bakit hindi tayo mag-focus dito sa agrikultura? Ay malaking tulong ito kung titingnan natin bigyan natin ng panahon, bigyan natin ng
kumbaga ng pondo yung ating mga magsasaka, turuan. Hindi lang basta ibibigay mo yung pondo, kung talagang dapat may mga training yung mga yan na susubaybayan mo hanggang sa makaani, hanggang sa matuto yung mga yan, saka mo sila bitawan. Problema natin dito basta mo nilang bibigyan mo ng pang-araro, bibigyan mo ng pero hindi mo na nasusubaybayan kung ano man nangyayari sa kanila. Ayun ang kagandahan kay yun ang mga proposal ni Congressman Arnan Panaligan yung mga ganung bagay sa agriculture, di ba? Sabi niya dapat talaga makita yung resulta ng mga proyekto, hindi lang yung basta mo ibibigay yung mga ganung project. At saka ito si Congressman Arnan Panaligan nung nag-file, talagang file agad. Hindi yung pawasling-wasling kasi ginampanan niya yung trabaho niya Wala siyang dapat ikatakot, wala siyang dapat kagulat dahil alam niya ginampanan niya yung kanyang tungkulin bilang congressman, nakapagdala siya dito ng mga proyekto at inabot yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan diyan sa mga sulok-sulok ng unang distrito. At siguro may parte paano muna natin isang interview kay Congressman Arnan Panaligan doon sa nangyaring pagpapile para malaman natin kung ano yung detalye. Which is Okay. Kahapon yata nag-file si Congressman Panaligan kasabay si Attorney Jojo Perez. Sige yan. Pakinggan natin. Okay, pakinggan natin. Yung pong mga board members, well, ang aking kapartido, yung 4 na board members, Josie Neria, Bong Brungal, R.L. Yanchon, at saka si Charles Manson. wala pa kayo na isa. 4 lang ang nag-file sa aming partido. 4 Yes, 4 nga lang. Alam po namin na busy kayo, pero isang tanong lang siguro po. After nito nakapile kayo, ano po ba mangyari? Bakit kayo sa Kongreso? Well, nakareses ang Congress hanggang November 4. Kaya itong mga araw ito, tayo natin sa district natin para bisitahin yung mga proyekto natin, inaugurate ng mga tapos ng proyekto at pag-ugnayan sa ating mga kababayan. Hindi ito bakasyon. Ito ay pagkakataon para tayo ikot sa ating district. Trabaho pa rin yan. May tanong na. Okay. Salamat po kung siguro, pero short message lang. Well, salamat sa inyong suporta. At mahaba pa, hindi pa kampanya ngayon, Ako, trabaho lang ang aking gagampanan between now at saka sa March. So, start ang kampanya. Pero patuloy tayo mag-pag-rise sa ating mga kababayan. Sana ay maging mabuti ang lahat, Pagkamat kay political exercise, sana ay nating kalimutan ang trabaho natin para sa kunaran ng ating bayan. Habang pang isa, doon sa launching ng GSM, binanggit ni Governor sa harap ng mga tao. Kayo po ang suportado niya as a congressman. Well, salamat sa pinakahigating po din Governor. Sabi ko lang, ang lakas, as of today, wala kaming candidate for Governor. Ang lakas naman. Kasi kung may tatakbong gobernador, ang lakas siguro ako yun. Pero sinabi ko na hindi ako tatakbong gobernador, mapapile ko lamang bilang congressman. Kaya sa pagkakalam ko, ay walang kandidato ang lakas, as far as I'm concerned, as of today. Ang alam ko, vice governor, marahil meron, pero lahat ng yan ay factual statement yan, na walang kandidato ang lakas for governor. Walang maasabi ko sa kanila. Sasamahan mo rin sa pagpapile yung kandidato ng vice governor? Well, hindi ko masabi, kung sino. Antayin na lang natin kung sino mag-file, sinamahan ko kanina ang sa kandidato, pero MBS siya, si dating Vice Governor Jojo Perez. So, antayin na natin ang madating mga araw, ang mga tinanong tayo. Isa lang po, so, sa madaling sabi po, at this point in time, walang kandidato ang lakas si MD para sa gubernatorial position. Yan ay factual statement. Totoo naman. Wala naman talagang as of now, walang lakas candidate for governor. So, tingnan natin sa dating mga araw, mahalaga ako nang pagpala ko bilang congressman, kasama ko ng mayor Bukal. So, matagal pa, October 8. Pero as of now, I can say na factual statement yan, na wala nagpa-file ngayon sa lakas. Pero open kami sa anumang coalition, alliance, sa ibang partido, kung naman ang mahirap na niya, siguro sa kanilang usapan niya naman. Ayun, partner, napakinggan mo yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan. Yung bukal ng MBS ay 4 pa lang, hindi natin alam kung dadagdagan, pero sabi niya hanggang 4 lang. At doon sa usapin ng pagka-governor ay sa ngayon wala silang sinusuportahan. Sa ngayon. Pero open sila doon sa kung sakaling may tatakbo. Siguro makikipag-usap
at pag magkakasundo doon sa mga plataforma, baka mayroon ding sa suportan itong mga ito. Ang kagandahan lang dito, straight file itong mga ito. Hindi yung katulad ng isang grupo na pawasling-wasling at talagang mukhang pinag-iisip pa yung ating mga kababayan. May balita na itong si Joanna Valencia ay di umano'y parang tatakbo o na magpa-file para sa gubernatorial race. May balitang ganun pero wala pang matibay na confirmation na lumalabas na ang Orbin Rabino ay meron tayong information talagang talagang nakakasana, talagang desidido ng tatakbo ito bilang governor. Kung matatandaan mo naman partner, ito yung unang kumasado sa hamon ng magkakapatid, itong si Mr. Orbin Rabino. At kaya lang siyempre naantay natin yung filing, pero ang sinasabi ay tuloy ang laban ni Mr. Orbin Rabino. At kaya dito naman kay Madam Joanna Valencia, may lumalabas na isyong gano'n na maaaring maging vice governor, di umano ay si Jojo Perez. Pero antayin natin may mga pag-uusap na ginagawa siguro yung mga yan kung paano talaga yung mas magandang laban na mangyayari. Abangan natin dahil alam mo ito yung pinakamahabang linggo itong 1 to 8 na to, October 1 to 8. Ito yung pinaka-highlight na linggo na kung saan ay inaabangan ng lahat kung sino-sino yung mga magpa-file ng kanilang certificate of candidacy sa anumang klase ng posisyon. Dito makikita ngayon kung ano yung maging final na desisyon ng mga politikong ito. Sana'y makita natin yung ilang may mga naghahangad kasi katulad nila Kuya Orbin Rabino na kung saan makikita natin kung pagbabasehan natin yung kanyang plataforma di gobyerno ay kung ito'y gagawin niya sa tamang proseso ay nakikita natin yung liwanag sa mga ganitong sistema ng kanyang plataforma. Alam natin sa mismo binanggit niya. Antayin natin partner. At nasa linya si Attorney Pike Lego, baka makausap natin at malaman natin yung ibang detalye doon sa pagtakbo ni Kuya Orbin Rabino, kung anong status na ba. Kasi siya yung tumatayong tagapagsalita. Attorney, bati mo na. Nasa linya ka ng Hello, attorney. Hello, attorney. Attorney, good morning. Naka-sound ba ito? Hello, magandang tanghali po. Ayan, okay. Attorney, magandang tanghali. Attorney, bati muna kayo dito sa ating mga tagapakinig bago tayo mag-umpisa ng kaunting kwentuhan. Okay, magandang tanghali po sa mga kababayan. Ayan, kung nawawala yata siya, attorney. Ito, bisa. Ayan, okay. Ayan. Sige. Attorney, ano na po ang balita kay Kuya Orbin Rabino? Kasi marami nagtatanong at nag-aantay doon sa kanyang pagpapail o kaya nagtatanong kung tutuloy ba talaga ito bilang gobernador? Ay, kung makikita po naman ninyo sa kanyang official social media page at sa aming pag-uusap kanina lang, tuloy na tuloy. So, posible pong sa mga darating na araw ay magpapail na ito? Opo. Definitely po bago mag October 8 or during October 8 magpapail po kami. Meron lang po kaming mga pinaplansyang mga usapin. Opo. Particular po ngayon kung kagabi yata yung kakaibang teledramang nangyayari diyan sa ating lalawigan. Opo, may mga lumalabas nga po mga hindi natin alam. Sabi nga iba, baka doon sa grupo po ito ng ng GSM. Kasi doon sa grupo ng GSM, may mga lumalabas na mga posts na parang inaanalisa ng ating ibang mga kababayan ay mukhang iba-iba yung tatakbuhan uli. Oo nga po. Well,
Hindi ko alam kasi nagkaroon na sila ng party convention at mga proklamasyon. So, hindi ko maintindihan kung bakit na nagkaroon ng iba-ibang linyahan. Oo ba? Oo. Marami nagtataka kasi sa ating mga kababayan bakit parang niluloko na nila yung tao. Kasi sinasabi nila although wala naman silang final na wala silang final na sinasabing ito talaga yung gusto namin na mag-congressman, kaya gusto namin ito yung isang gusto mag-governor. Dahil may mga binitiwan na silang salita kaya lang nalilito yung ating mga kababayan doon sa mga pinopost nila. Well, siguro naman karapatan nga nilang magbago ng isip, karapatan nilang magbago ng kanilang pananaw. Kaya nga lang talagang ngayon mo makikita na talagang ang politika medyo magulo, malaro, at hindi mo malalaman hanggang October 9 kung sino talaga ang kakasa at lalaban sa kung anong posisyon. Pero si Kuya Orben, malinaw ang kanyang conviction na lalaban siya as gobernador. Kasi ako mismo sa aking pananaw, attorney, ako nagtataka kasi kung ako yung lalo na kung ako yung incumbent na gobernador, kung ayos at ginawa ko yung aking mandato, nasunod ko yung mga pinangako ko, anong dahilan para magpabago-bago pa ako ng desisyon do sa tatakbuhan ko? Ano pang dahilan, 'di ba? Kung nagawa mo naman lahat yung dapat mong gawin. Sabi nga ng post nung isa ay matayog daw at mataas ang kanyang pangarap sa mahal kong Oriental Mindoro with the letter C. C, Oo. Tapos meron ng opisyal na pagpapakilala ng kanyang nung isa kapatid nila na parang 1-2 combination. At meron din mga lumalabas na itong ating butihing gobernador at si Congressman Panaligan magkakaroon ng rematch nung kanilang bakbakan noong 2004. Oo. Meron ganon. Sa larangan ngayon ng pagiging board member. Kaya nga lang, kung titingnan mo yung deklarasyon, yung mismong gobernador natin, wala pa namang opisyal na pahayag na siya ilalaban as congressman. Kaya nga kung makikita po ninyo doon sa post ni Kuya Orben, ang nakalagay mataas din daw naman ang kanyang pangarap sa ating mahal kong lalawigan. At nilinaw niya na letter K, hindi letter C. Yun. Okay. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Sabi ko nga sa inyo, si Kuya Orben ay man of a few words. But siya, puno siya ng aksyon. Basta siya ay desididong lumabang gobernador. Yun na yun, may tuldok na. Sabi nga niya, di ba? Yun na yung kanyang final decision. Okay. Ang kuwan lang naman dyan, Kuya Sandy, ang medyo nakakaaliw lang at masarap kumuha ng popcorn. Tila yung kaguluhan nanggagaling lang doon sa iisang kampo. Yun na nga Doon lang nanggagaling. Kumbaga, ang daming pakulo. At mismo yung kahit sabihin natin ito yung mga post-post lang, ang mga kababayan natin medyo naguguluhan din. Which is kasama sa inyo, nililito lang nila yung ating mga kababayan. Anong purpose ba? Bakit mo lilituhin? Kumbaga, hindi naman kailangan lituhin ng ating mga kababayan. Kumbaga, hindi mo naman kailangan mag-plan A, mag-plan B. Kung maganda yung intention mo, kung maganda yung ginawa mo para sa lalawigan, hindi mo kailangan mga ganyan mga patutsada o kaya mga pautot na post. Di ba? Which is malinaw ba? Kompleto na yung kompleto na ba yung ang ibig sabihin Hello, Kuya Tom. Hello, Tony. Tony, kompleto na ba yung yung slot ni Kuya Orben para tumakbo doon sa yung tumakbo na mga kasamaan sa board member? Ay, ganito po ang kwan po. Yan nga po yung aming mga pinaplansya pang mga usapin. Opo, kasi siyempre po dahil nga po sa mga galawang nangyayari, may adjustment din kami on our part. Pero ang isa lang ang malinaw, si Kuya Orben ay governor.
Ang sabi nga niya sa akin, basta sasamahan lang natin yung kapareho yung pag-iisip at pagmamahal sa ating lalawigan. Okay, attorney, dito kung sakaling talagang tuloy na tuloy ang pagtakbo ni Kuya Orbin Rabino, maraming umaasa na mga kababayan natin dun sa pagbabagong magaganap. Siyempre, ang problema natin dito napakarami, yung kuryente, yung ating sa health, yung sa provincial hospital natin. Ito ba may mga plano siya para paano masusolusyonan itong mga problemang ito? Opo naman, malinaw po yung plano ni Kuya Orben sa mga yung iba nga napasadahan na natin ng konti. Pagsuporta niya sa pagiging regional hospital ng ating lalawigan, yung pagsasaayos ng ating kuryente, pagpaprioritize sa ating agricultural production, at mga iba pa. At yan po ay ilalatag ni Kuya Orben ng mas komprehensibo after niya mag-file. Although po naka-ready na po sa amin yan. Naka-ready na po dun sa campaign team, saka po dun sa policy group ni Kuya Orben. Ready na po yan. May mga konting ina-adjust lang, pero ready na po yan. At yan po ay doable. Hindi po kami mangangako ng mga bagay na hindi kakayanin na ipatupad ng budget ng provincial government. Meron pong okay, sige. Sige po, Kuya Sandy. Attorney, merong lumalabas ngayon na kung matatandaan mo itong anak ni dating Governor RGB, si Joanna Valencia, ay dati tatakbo itong Vice Governor, pero mukhang nag-iiba yung ihip ngayon, bali-balita. Mukhang may inaayos siya to, pinaplansya din na governor din yata tatakbuhan. Kung sakasakali po ba magtatlo ito, wala nang atrasan pa si Kuya Orbin Rabino? Malinaw din po sa kanyang social media post na tuloy pa rin yung laban niya. At yan naman po ay kumbaga, kung ako personally ang tatanungin, ay welcome naman, karapatan naman ng lahat yung paglaban. At ganoon din naman si Kuya Orbe. Ang masama lang talaga yung parang gusto ng at ito wala akong sinisiraan ha. Baka sabihin may sinisiraan na naman. Okay. Ganito ang pananaw namin diyan ni Kuya Orben at ni Kuya Orben mismo. The more the merrier. Mas madaming pamimilian, mas maganda. Mas madaming maihahain na alternatibo, mas maganda. Okay. Yun yung kwan. Pero ika nga, ang ayaw lang namin, personally, ay yung parang wala nang pamimilian ng ating mga kababayan. Kahit na ganito pa ang sitwasyon ng ating lalawigan. So hindi po yan paninira ha. At ako'y natanong lang kung anong pananaw ko dun sa pagdumami yung tatakbo. Yan po ay sa tingin ko po sa isang demokratikong lipunan tulad ng Pilipinas ay welcome yan. Ayun. Doon, attorney, sa halimbawa, tumakbo bilang gobernador din ito si Joanna Valencia. Tingin mo ba hindi makaapekto sa kandidatura ni Kuya Orben? Sa ngayon po, we cannot comment on that po unless and until mag-file po si Ma'am Joanna. Makikita po natin kasi dyan yung galawan ng formasyon sa baba. Opo. Pero ika nga ni Kuya Orben, kung ano man na mangyari dyan sa usapin na yan, trabaho lang tayo. Suyuin natin ang ating mga kababayan na tayo ang kampihan. Yun lang po. Tuloy lang po ang trabaho namin sa kampanya. Opo. At gagawin namin ang aming magagawa para kumbinsihin ang ating mga kababayan na manalo si Kuya Orben. Ngayon, doon sa paglaban ni Ma'am Joanna, kung makaka-apekto ito sa amin, kung ito ba'y makakaganda o makakasama sa kandidatura ni Kuya Orben, that remains to be seen. Pero either or, kay mapaganda lalo yung kampanya namin, kay mapasama yung kampanya namin, sasabihin na ganito, ay tuloy pa rin ang trabaho. Tuloy ang laban. Walang yan. Sabi nga ni Kuya Orben, 100% walang atrasan.
At lagi naman tayo nakabase doon sa kanyang mga social media post eh. Saka doon sa aming yung aking personal na pakikipag-usap kay Kuya Orben. Basta ang kanyang instruction at ang kanyang posisyon, tuloy ang laban. Ayun. Okay, attorney, abangan po namin yung pagpapile ni Kuya Orben Rabino at medyo wala tayong oras, pwede po kayong magkano sa ating mga tagapakinig, huling pananalita po. Okay, binabati ko po uli ang aking mga kapatid dyan sa Santa Isabel, Calapan City. At binabati ko din po yung aking kliyente dito, si Ma'am Jackie, saka si Sir Joey de la Cruz, dito sa Abukay, Bataan. Okay, ng J4Rev Corporation. Nandito kasi ngayon ako sa planta nila eh. May meeting kami. So, Kuya Sandy, Kuya Tom, anytime, pwede nyo po akong tawagan. Okay, thank you. May oras at may panahon. At makakasa po kayo, tuloy po ang pagdating ng liwanag sa dilim. Kasama ka ba pag nag-file si Kuya Orben? Pinay-pinal pa namin yung date eh. Oo. Pag tumama ito ng 7, baka hindi ako makasama at birthday yun ng aking unika iha. Ayun, pero kung ano man, kung kasama man ako o hindi, ang importante, samahan ng lalawig ng ating mga kababayan si Kuya Orben. Okay, maraming salamat Attorney Pike Laigo, siya po yung tagapagsalita ni at campaign manager na yata ito ni Kuya Orben Rabino. Thank you very much. Sige, thank you po din po. Thank you din po sa oportunidad, Kuya Sandy at Paring Tom. Ayan, thank you. Okay, at batiin ko lang partner yung ating mga nakatutok sa ating programa, si Ma'am Hansi, at syempre si Ninong Jake Ramirez nakatutok din sa atin, si Paring Moon Anyo Nuevo. Ang sabi ni Paring Moon, kalokohan niyang rematch na sinasabi yang Gob at Kong Arnan. Huwag natin, nagpo-post niya. Kung sino doon nagpo-post niyo, kalokohan. Pero antayin natin, baka naman meron siyang basehan doon sa mga pinopost niya. Mas maganda yung rematch. Mas maganda yung rematch. Mas gusto ko yung rematch. Kung gusto niyang rematch, makita na. Makita na yung yung galing niya. Galingan at galawan. Yun din inaantay ng ating mga kababayan, para malaman na yung sinasabi niya. Okay lang, wala nang rematch dahil si Kong nakapag-file na for congressman. Hindi, pwede kung siya magpa-file. Kung siya naman mismo magpa-file. Di ba? Ayan, medyo basahin natin yung isang bill ni Congressman Arnan Panaligan, yung anti-smuggling. Tayo mo na. Ayan. Hanapin lang natin. Ito. Babasahin ko lang para makita natin. Ito yung bagong isa sa mga sponsor yata nitong House Bill. Anti-Agricultural Economic Sabotage Act laban sa agricultural smuggling, hoarding, profiteering o cartel, kung saan si Representative Arnan si Panaligan ay isa sa mga akda. Permado na at isa ng ganap na batas. Biro mo, partner, to Itong batas na ito ay isa sa may akda nito ay si Congressman Arnan Panaligan. Itong batas na ito, makikinabang nito buong bansa na. Hindi lang hindi lang itong ating unang distrito. Sa ikalawang pagkakataon ngayong nagdaang linggo, bumalik siya sa Malacanang upang saksiyang muli ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isa sa mga mahalaga at makabuluhang bill kung saan tayo ay isa sa mga principal authors. Ito ay ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na isa na ngayong ganap na batas bilang Republic Act number 120022. Ang batas na ito ay nagpapataw ng pinakamahigpit na kaparasuhan na life imprisonment o habang buhay na pagkapilanggo sa mga nagkasala ng smuggling, hoarding, profiteering at cartel operation ng mga agricultural product na dahilan ng labis na pagtaas ng presyo ng mga pagkain at kakulangan sa supply nito na nagpapahirap sa mga tao. Sa ilalim ng batas na ito, binigyan ng pangil ang kampanya laban sa agricultural smuggling, hoarding, profiteering o cartel at ginawang non-bailable
o walang piyansa ang nasabing mga paglabag sa batas. Ang batas na ito ay para sa kapakanan ng mga magsasaka, magbubukid, mangingisda at mga manggagawa sa sektor ng agrikultura at ng mga mamamayan sa pangkalahatan na gumagastos para sa kanilang kakainin. Ito po ay ayon kay Representative Arnan Panaligan. Napakaganda nitong batas na ito. No? Ito yung isang problema natin, yung smuggling, yung pag-hoard ng mga produkto na, di ba nangyari yan doon sa bigas. Kaya lang, hindi natin alam kung kasama sa mapaparusahan yung mga dati nang nahuli. Palagay ko hindi pa sila covered nito. Yung mga nauna. Kasi hanggang ngayon ay wala pang napaparusahan ng mga smuggler, yung malalaki, yung mga big time smuggler. Wala pa akong nabalitaan na nakulong. Itong inakda ni na Congressman Panaligan na isa sa author ay napakalaking bagay para hindi man mawala, mabawasan yung smuggling na nangyayari diyan sa ating bansa, partner. Which is isa yan sa mga problema, partner, ng ating bansa, yung smuggling na yan. Dahil alam mo kung titingnan mo yung mga nakaraan na kung bakit pumalo ng 500 pesos ang kilo ng sibuyas. Dahil dyan sa mga smuggling na yan. At of course, kung yan ay napirmahan na ni President Bongbong Marcos, which is ay papatupad na isa ng batas ng ating Republika ng Pilipinas, at sana'y sana'y matuldukan na ngayon yung mga smuggler na yan, at sana'y masampulan na kung sino yung mga talagang mga tiwaling mga smuggler na yan dito sa ating bansa. Alam mo, maraming yan may mga kasabwat yan, mga nasa gobyerno din, yung mga nasa posisyon din, maging sa mga militar o kapulisan, yung mga smuggler na yan. Tsaka yun may kaugnayan din yan, partner, do sa isang bill ni Congressman Arnan Panaligan, yung pagiging self-reliant natin, na wag na tayong umasa do sa mga importation. Yun isa rin sa napakagandang bill ni Congressman Arnan Panaligan yun, na talagang panahon na para tayo ay magsikap ng sariling atin. Kasi hindi natin dapat iasa lagi yung lahat ng pangangailangan natin doon sa ibang bansa, o kaya mag-import tayo ng mag-import. Yan nga yung problema natin pagka sa importation, naandyan yung mga nagagamit ng mga corrupt na politiko, yung pag-smuggling, kasi hindi naman nalulusot yan kung walang mga matataas na tao o opisyal na connection niya mga yan, kaya nagagawa nila yun. So ang kailangan talaga natin yung utay-utay na nating pag-aralan kung paano tayo magkaroon ng sariling atin lahat, pang hindi lang sa industrialisasyon kundi dito sa agrikultura, ay dapat sa atin na lahat yan minamanufacture yung mga pangangailangan natin, pamula doon sa mga basta lahat, partner, hindi na kasi dyan tayo itinali sa importation ng mga nakaraang administrasyon. Dyan tayo itinali sa kultura ng pag-import. Ayan. Anyway, wala na tayong oras kasama Sunday. Okay, at paalam ka na, partner. Maraming salamat po sa mga nakinig at sumusubaybay sa aming palatuntunang Balita Talakayan. Tumlago po. Maraming salamat, mga natanghali. Okay, sabi ni Kuya Moon, yes, Orbin for Governor, at sabi ni Primera Mindoro, Rice Dinorado, magandang hapon, boss. Magandang hapon din po sa inyo. Muli po, abangan nyo ang aming programa sa Friday, at sa Friday makausap natin si Congressman Arnan Panaligan. Alam ko busy siya ngayon. Nasa kongreso yata ngayon at abangan natin yung interview sa Friday. Muli po, Sandy Soriano ang inyong nakasama.